Hello po, good evening once again. Narito po tayo sa ating paglalakbay patungong sa kalusugan. Itong ating health journey ay nais ko magbahagi muli ng patungkol dito na nasasakupan nito ay spiritual, mental, emotional at lalong-lalo na yung ating physical. Alam niyo po mga ka-health ay sa gabing ito gusto kong maraming mga tao sa panahong ito na gusto lahat instant. So, gustong gustong lumusog, gustong gumaling, gustong ah, gustong gumaling, pero ang problema po ay puro gusto lang. Gustong mag-diet, gustong magpapayat. Pero ang problema nga, hanggang gusto lang, hindi na itutuloy talaga o hindi na isasagawa yung dapat gawin. So, nananatiling gusto mo lang yon pero wala kang ginagawa. So, ang mangyayari, kaya nga po ngayon, ang usong-uso na marami nagbebenta ng mga instant papapayat kahit na hindi mag-exercise, ay papayat ka. Kahit na hindi mo baguhin ang lifestyle mo, yung uri ng mga pagkain, ay papayat ka. Yun ang mga pinapatos ngayon ng mga tao. Lalong-lalo na sa ating panahong ito, gusto nating gumanda. Hmm? Pero, anong ginagawa natin? Wala naman tayong ginagawa hanggang gusto lang. Hanggang wish lang. So, ang tawag po dyan ay mga wishful thinking. So, na-attract tayo doon sa, hindi na kailangan mag-exercise, hindi na kinakailangan baguhin yung pagkain, pwede kang kumain pala kahit na mag-indulge ka sa mga masamang pagkain na nakaka-apekto sa ating kalusugan. Pero, wala tayong balak na simulan. Hanggang gusto lang talaga. Pero yung sasabihin mong hahakbang ka, magdi-decide ka na babaguhin mo ang iyong pagkain. Marami sa atin ayaw nga mag-exercise eh. So, ang hahanapin natin yung pampapayat, pampalusog, pampagaling na hindi kinakailangan ng effort ng exercise o kaya yung walang babaguhin sa uri ng nakagistam ng pagkain, yung mga masasarap, hanggang gusto lang talaga. So, malaki po ang problema dyan. Kaya tayo ay na-attract lagi sa social media ng mga inaalok doon na ikaw ay magiging slim, na ikaw mawawala yung mga karamdaman mo, kahit anong sakit yan, kahit cancer yan, ikaw ay gagaling. So, yun ang ating hinahanap. Ngayon, sa ating paghahanap ng mga ganong uri ng pagkain, ay ang nangyayari, lalo tayong lumulubog doon sa maling paniniwala. Lalo tayong nalulubog doon sa konsepto na nakakatamad kasi talaga yung yung mag-exercise tapos pipigilan mo ang pagkain ng isang tao. Sanay na sanay ka sa only rice. Sanay na sanay kang kumain ng mga matataas ang calories, ng mga may preservatives, ng mga processed foods, na mataas ang trans fat. Sanay na sanay tayo doon. Kung pwede lang, wag alisin yon pero papayat. O kaya naman ay hindi mo babaguhin ang inyong pagkain, pero gagaling. Hindi mo babaguhin, pero gagaling. Sasabihin natin, lagi ay may gamot naman eh. Yan. Parang yung naalala ko yung dating commercial ng patungkol doon sa Silimarin, yung supplement para sa liver. Grabe yung commercial. Sige, kumain tayo ng kumain. Inom tayo ng uminom. Bakit? Meron naman kasing tantapat dyan. Yung mga supplement, yung mga gamot na para hindi tayo mahirapan, makakain natin ang gusto natin, huwag kang aasa sa gamot kasi maraming tao na inasa na lamang sa gamot, sa maintenance, ang kanilang kagalingan, ang kanilang kalusugan. Pag inasa mo yan, maniwala ka, kahit anong talab ng mga gamot na yan, kahit anong galing ng mga gamot na yan, walang epekto yan. Walang epekto yan. Kaya nga, kinakailangan tayo ay magbago ng mindset. Ibig sabihin, wag mo hanapin yung mga imposible. It's too good to be true na papayat ka ng walang exercise at walang proper diet. Hindi po totoo yun. Kung gusto mong pumayat, unang-una, sabi ko nga sa inyo, ay yung tamang pagkain. Pag mali kinakain mo,
tuloy-tuloy ang sakit mo, madadagdagan pa nga eh. Nadadagdagan pa ang ating mga karamdaman. So, anong gagawin natin? Oh. So, magtiis na lang tayo doon sa gamot. Pero, habang umaasa ka sa gamot, lalong umiikli ang iyong buhay. Pero kung ikaw ay magbabago ng tamang pagkain at ikaw ay mag-eehersisyo, maduduktungan ang buhay mo. Napakalaking bagay. Kasi, ang ayaw natin ay yung mga bagay na nakakatamad gawin. Mga bagay na nakabubuti pero hindi natin, kahit alam natin, hindi natin yon ginagawa. Kaya magwi-wish na lang tayo, sana may makaimbento na instantly pag inom mo yung gamot, mawawala ang diabetes mo, mawawala yung high blood na yan, at ikaw ay papayat, mawawala yung fatty liver, mawawala yung mga karamdaman mo, yung skin mo, ang gusto mo, laging makinis, laging mukhang bata. Pero anong ginagawa mo? Lumalabas ka na lumalabas. Parang, ba't gano'n? Nanunuyo ang aking paano nga? Hindi mo naman talaga inaalagaan yan eh. So, aasa tayo doon sa pagka ginamit mo tong lotion na ito na may collagen, ay talagang puputi ka, kikinis yan sa loob lamang ng mga 2 weeks. Wow! Alam nyo, kahit po yung aking pag-gym, minsan nakakainip yan eh, no? Nakakatatlong taon na ako. Nung una, sabi ko, walang result. So, kung ako ay, yung bang naisip ko na wala naman pala result, tigil na to. Pinapagod ko lang ang sarili ko, nasasaktan pa ako, nagbabayad pa ako. Pero hindi mo alam na hindi instant 'yan. Kakain niya ng mga panahon para gumanda ang yung kalusugan ng yung katawan ay sumigla at magmukha kang bata at hindi po 'yan maaasa sa mga chemicals, no? At marami diyan mga fake, gusto lang kumita, gagayahin yung mga ganong klase. Pero ang totoo niyan, sasabihin mo, matagal, 2 taon na akong gumagamot ng sabon na yan, pero wala rin. Bakit? Oh. Tapos magbibilad ka sa araw, hindi ka naglalagay ng moisturizer. Tapos aasa ka na dahil meron kang ininom, ay instantly, kasi yung mga pinapakita ngayon, gano'n on the spot, parang merong imomodel, imomodel na pinahiran ngayon ng lotion na ito. Maya-maya, nung binasa na, ayun, pumuti na, kuminis na. Grabe, ilang minuto lang. Huwag po tayo maniniwala dyan. Huwag nating lokohin ang ating sarili. Kaya pinapaalam natin ito, napakahalaga po kasi ng ating because health is wealth. Mayaman ka nga, meron kang wealth. Pero yung iyong health ay hindi mo nabibigyan ng pansin. Lalo na kung mayaman ka, makakabili ka ng maraming bagay para mapaunlad mo yung sarili mo. Pero hindi po tayo aasa sa ganun na ang galing naman yung gamot na yan. Pagka nilagay mo yan sa buhok mo, 1 linggo lang, tutubo na yan. 1 linggo, tutubo na, gaganunin mo na, lalagay mo lang yan, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Sabihin ko sa inyo, lahat yan, marami nang gumamit niyan. Ako, gumamit na rin nung araw na mga ganyan. Anong resulta? Wala. Kasi nga, ang buhok ay inaalagaan din natin yan eh. Tapos, ang ating mga, yung face value natin, inaalagaan natin, lalo na nasa corporate world ka. So, merong tinatawag na face value, no? Kaya, dahil ikaw naman ay may pera, bibili ka dito, bibili ka doon, pupunta ka kung saan-saan, nag-abroad ka pa. Tulad doon, nauso yung papapayat na mabibili mo lamang sa Thailand. Grabe. Dami nagbilihan. Tinry nila. Ayun, ganun pa rin. So, kung marami kang pera, yung iba naman, sa pagpapayat, nagpapa-liposuction. Okay? Umimpis na. Gumanda na, nagka-abs pa. Pero babalik po yun. Babalik yun, maniwala ka. Marami na nagsubok niya. Kasi ang problema, wala doon, kundi nasa pagkain. Bukod sa genetics.
Okay? Nasa pagkain. So, wala yan doon sa gamot. Wala yan doon sa kaparaanan na hinahanap mo. Babasa ka ng libro, magre-research ka sa Google, hahanap ka ng paraan na hindi ka mahihirapan. Pwede ba yun? Pag hindi mo pinaghirapan ng isang bagay, walang halaga yan. Hindi mo pahalagahan yan. So, aasa ka na lamang doon sa mga ganon. Yung bang, uy, saan nakabili nun? Bili mo nga ako. Bili, kahit anong mahal niyan, bibili niyan. Bakit? Kasi, nandun tayo doon sa anong benepisyo. May benefits yan. Pero pag alam natin na parang mahirap gawin, yung simula, hanggang simula lang tayo. No? So, yung benefits, hindi mo kagad nakikita yan. O, dapat meron tinatag na consistency, no? Be consistent, huwag ka maiinip. Darating din yung time. Hindi mo lang alam, may result na. At hindi ikaw ang nakakakita nun, kundi yung mga nakakakita sa iyo. Pero ikaw, di mo napapasasabi. Sasabihin mo, ay, ang taba ko pa rin. Ay, ba't ganun? Wala namang effect yan. Sinubukan ko na yan. Nag-networking na ako patungkol sa bagay na yan. Hindi mo sasamahan ng tama eh. Kaya nga, diet and exercise. Pagdating po sa pamapaya talaga, yung pong gym, yung workout, yan ay support lang yan. Hindi yan ang nagpapapayat, kundi yung pagkain, yung pinapasok mo sa katawan mo, yun ang nakakasama, no? Kaya makita ko doon po sa mga workout sa gym, marami nagbi-build ng muscles. Wow, ang laki ng katawan. Kahanga-hanga yung resulta, lumabas na yung mga muscle. Pero malaki pa rin ang tiyan. Malaki pa rin ang tiyan. Kasi hindi mo tinatrabaho yan. Talaga po, napakahirap trabahuin yan. Hindi makukuha sa exercise yan. Yung visceral fats na yan. Kaya na kailangan magkaroon ka ng calorie deficit. Yung sinabing calorie deficit, yung standard na 2,000 per day, gagawin mo 1,500. Yung papayat ka talaga doon kahit walang exercise. Pero, babalik at babalik yan. So, i-maintain mo. Susukatin mo. Nagsimula ka ng ganito, sabi ko nga, shinare ko sa inyo, by genetics, ito ang unang dinali. Yung mukha ko bumagsak yan, nagsag yan. Ngayon, yung marami ang ayaw galawin ito. Kasi nga, kahit mag-exercise ka, hindi lumiliit yan. Magda-diet ka. Proper diet ang kailangan. Para ikaw ay lahat ng taba sa katawan mo ay mawala. Kasi yung mga fats na yan, nilikha ng Diyos yan para sa ating reserve energy. Yan. Pero pag nag-calorie deficit ka, kasi may mga muscle tayong lahat, di ba? May abs tayong lahat. Nababalot lang, natatakpan. Nababalot lang, natatakpan. Mga toxins sa pawis, no? Sa calorie deficit naman ay babawasan mo yung level ng calories mo hanggang sa ma-reach mo yung punto na yung gusto mong mangyari. Yan. Kasi pagka tumitingin tayo, wow, gusto kong mangyari sa akin yon. Paano ba gawin yon? Ayan. Kaya ba yan ng 1 linggo? Inabot na po ako ng taon. Hindi talaga yan. Kahit 1,000 sit-ups po ako. Hindi pa rin nagalaw yan. So, sabi ko, nagtanong ako, ano bang dapat mangyari para yan yung ma-impis niya? Kasi mahihirapan akong huminga, nahihirapan akong yumuko. Malusog, maskulado nga ako, pero mataba itong harap ko. Nahihirapan ka yumuko. Nahihirapan kang huminga. Hihingalin ka. Natatakpan. Lahat yan. So, nag-iisip tayo ng kaparaanan. Basta yung hindi mahirap. Ang gusto kasi natin, yung hindi mahirap, masarap gawin. Kaya nga, no pain, no gain eh. Kinakailangan mo ng pain. Gusto mo lang gain eh. So, anong gagawin natin? Research. So, marami ngayon nagtuturo na rito sa social media. Anong dapat gawin? Marami na rin kasing nagiging conscious, nagiging aware sa health ngayon. Lalo na yung mga artista, gumagaso sila, mo-order sila, i-deliver yung pagkain nila. Ito ang dapat mong kainin sa loob ng 1 linggo, sa loob ng 1 araw, ito lang. Sukat yon ng mga nutritionist. Yan.
sabi ng iba, Pastor, hindi ko pwedeng alisin ang kanin kasi rice is life. O sige, anong gusto mo? Humaba ang buhay mo o umikli ang buhay mo? Sabi mo nga, rice is life eh. Oh. Hindi naman tayo pinipigilan kumain ng carbs o ng kanin eh. Pero konti lang. Ngayon, pagka ikaw ay nasanay doon sa unlimited rice, patay ka. Sakit aabuti mo dyan. So, nung bata ka nga, ginagawa mo lagi yan. Ako, malakas ako sa kanin. Yung bang tipong isang kagat ng ulam, 3 kutsarang kanin. Tinitipid yung ulam. Malakas sa kanin. O, di ba marami ngayon, only rice po. Gusto niyo pa rice? O, sabi ko, sa inyo na yung rice ko. Yung libre kong rice. Hanggang dito lang ako. So, nag-i-indulge tayo. Kaya nga, nagre-reklamo tayo, dapat bumaba ang presyo ng bigas sapagkat yan ang nasa hapagkainan ng mga Pilipino. Pag walang rice, patay tayo. Tayo ay hindi mabubuhay. Nung ako'y totally na tinanggal ko yung rice, yung white rice, buhay pa rin ako eh. Tapos nagkaroon na ako ng shirataki rice na ginagamit ngayon. So, pero ngayon, kung kakain ako ng white rice, no choice. Nasa ibang lugar ako, nasa restaurant ako, wala akong baong shirataki rice. Kukurot lang ako ng kanin. Basta mahalaga, nandun ka. Pero may makakain ka, konti lang, main ka. Ina-advise nga ng mga doctors ngayon, at least half rice. O kaya 1 cup of rice in a day. Hindi yung 1 in the morning, 1 in the afternoon, 1 cup in the evening. Yung in between mo, carbs din. Pizza, burger, noodles, ramen. Mas nakakita, Nutriban nung araw. Papalamanan mo ng pansit. Yung Nutriban, okay po yan nung araw. O kaya yung tinapay, nakita ko, ang palaman niya, pansit. Pansit, pinapalaman sa tinapay. At yung mantika ng kawali, nagluto. Tapos yung mantika ng kawali, ilalagay sa kanin, lalagyan ng patis. Ang sarap nun. Ngayon, malapit ka na sa kamatayan. So, wag natin babaliwalain, umalam tayo sapagkat mabibigo ka pagka hindi mo nakamtan yung gusto mo, hanggang gusto ka lang, pero wala kang ginagawa. Ayaw mo mahirapan. Ayaw mong maglakad, tinatamad ka. Ang gusto mo, nakatenga ka lang dyan, nanonood ng TV, kakain ng junk food, tapos, walang exercise, mamaya kakain ng marami, naimbitahan ka sa kainan, tapos iinom pa ng alak, diba? Tapos ay matutulog, busog na busog, kaya tapos kinabukasan, mainit ang ulo, kaya pagdating ng gabi, iinom na naman, kakain muna. So, nakagisna na po natin yung mga ganyang uri ng lifestyle. It's a lifestyle. Pero kahit na ba yan ay kultura, kung alam mo na ang kultura ay hindi nakabubuti sa iyong katawan, hindi mo dapat ito laging sinusunod. Basta kanin, hindi pwede mawala. I love rice. Ganyan. I love rice. Hindi mo kaya kumain ng rice. Ako nga, ginagawa ko kanin ng repolyo. Maraming alternative. Kaso, natatakam yung dila mo eh. Kasi ang mga pagkain, mga masustansya, matabang yan. Hindi mabait yan. Hindi masarap. O pwede naman sumarap. Pwede naman sumarap. Ikaw na ang bahala gumawa, no? So, sabi natin, okay yan, sinigang nilaga. Yung sinigang, anong ginamit mo? Sampalok? Hindi. No? Cubes. Ano yun? Lasang-lasang sinigang eh. Chemical yun eh. Ganun po yun. Tapos ang alat para kinakain mo, sodium mo. Ang dami eh. Tapos masasabihin mo, ba't ako minamanas? Edema. Sobra ka sa alat. Nagpapatis pa eh.
So mga ka-health, napakahalaga na huwag mo lamang gustuhin. Gawin mo na. Now na. Now na. Kung alam mo meron kang pagkakataon na magsimula, at huwag naman hanggang simula lang. Kasi nga, kung walang result, titigilan mo na. Aba, hindi pa pwede yung ganon. Dapat mag-endure ka na sa takdang oras, dadating ka rin doon. Huwag mong mamadaliin. Maraming namatay na nag-diet kasi minadali. Namatay. Meron akong kilala, gusto magka-abs agad. Hindi, may sakit pala sa puso. Tinrabaho niya ng gusto. Gusto kasi magka-abs sa loob ng isang buwan. Imposible po yun. Tinrabaho niya ng gusto. Pero, yung kanyang pagkain, ganun pa rin eh. Ang kinamatay ay atake sa puso. Bumanat ka ng gym, di ka nagtanong, di ka nagpa-check up na may sakit ka pala. O tapos ngayon, sasabihin mo, gusto mo magkaroon ng abs. Maghihintay po tayo. Wait until you see it. So, yung huwag tayong, yung bang, gusto ko ngayon na. Ang aking project ay within 6 months, perfect body na. Ako po, inaabot na ng almost 3 years eh. Ngayon ko palang nakikita yung mga result ng workout sa saka diet. Kung hindi ako magda-diet, susundin ko ang sarili ko, yung bang pagka natakam ka, hindi mo kaya disiplinahin yung sarili mo, yung bang pag natukso ka, kaya nga iba pag nasa handaan, may dalang plastic, nagsasharon. Ibalot mo. Iba na balot. Makakalamang ako sa kanila. Iuuwi ko to maraming kanin. Itong natira. Kasi ang mga Pilipino, pagka meron nag-iisa na lang doon, ititira pa. Simple. Pagdating sa bahay, lahat ng mga coffee doon, inuwi mo, binulsa mo. Nakalamang ka. Hindi. Ikaw lugi. Bakit? Kakasakit ka doon eh. Wow, ang dami percent. Tago mo. Kain natin sa bahay. So ako naman tumitikim din ako ng konting pansit. Wala namang masama. Pero kunti lang. Pero ngayon may binibili akong ramen na noodles na low carbs. Hindi mo naman naalisin totally ang carbs. Kailangan natin yan. Calories, kailangan din natin yan. Energy. Protein, kailangan natin yan. Yan. So yung ang aking energy, ang mga protein ko ay kinukuha ko sa mga karne, meat, yan. Sa egg, yan. So, kung ako'y maraming pera, talagang 6 na itlog araw-araw. Nakakadalawa lang naman ako. Kaya yung itlog, magandang lagi kami baon dyan. No? Kasi diabetic. Ako, diabetic, nagbabaon din naman ako ng yung hindi dark chocolate, yung may asukal. Maliit lang, candy. Pagka nag-hypoglycemia ako, candy, sumobrang baba eh. Bakit sumosobrang baba? Hindi ako nag-almusal eh. Kaya bawal yung hindi nag-almusal sa amin. Kaya hindi ako pwede ng intermittent fasting dahil baka mag-low blood sugar ako. Mas matindi ang low ng hypoglycemia. Mahihilo ka, manlalamig yung pawis mo. Di mo alam kung gagawin mo. Bumili ka kagad ng Coca-Cola, lumago ka. Yung regular, ha? So, meron kang nakahandaan. O kaya iba, lagi may baong itlog. Noong araw, ang uso yung may baong kang Skyflakes. Kasi ang Skyflakes naman, pwede naman ako dyan. Pero, ano rin yan eh, carbs din yan eh. Yung mga root crops, yan. Yung mga, pwede naman yan, konti lang. Huwag mong, sasabihin niya, Pastor ako, nagbibiskwit na lang ako sa gabi. Gano'ng karaming biskwit? Isang kahon. Isang kahon biskwit, inuubos na. Kalahati ng pizza, nauubos niya. Sa gabi, pizza na lang ako, tinapay. Ilang tinapay? 4 na tinapay. Biskwit nga kinakain mo. Isang, yung, alam mo yung maisa noon nung araw, yung malaking lagayan ng biscuit, bibili mo yun. Sari-sari, assorted yun. Pastor, ito lang pagkain ko gabi-gabi. Nakakailang ka, halos maubos mo yun. Biscuit nga ulam mo, grabe naman kainin mo yung mga biscuit. Sobra. Over, okay? So,
Pag-aralan natin mabuti ito, mga ka-health, ay wala naman iba tayong gusto kundi gumaling, humaba pa ang buhay, maging masaya. Kasi baka inuuna natin ang saya sa bandang huli, ay iiyak tayo. Mas mahirap yon. Dami mong ang pera, puro pambili lang ng gamot. Paano mo may enjoy ang life? Dapat malakas pa tayo. Yan. So, pinaghahandaan po ang pagtanda. Pinaghahandaan yan. Kasi alam mo, na-reach mo yung 70, meron ka namang another goal, 80. Yan. So, anong gagawin mo para mangyari yon? Ay, sasabihin ng iba, yung iba, naninigarilyo, hanggang ngayon, buhay pa rin, oh. Umiinom ng alak, hanggang ngayon, buhay. Ba't ba kinakailang gayahin yun? Oh. Dahil daw, yung hindi naninigarilyo, patay. Yung naninigarilyo, haba ng buhay. Wag mong gayahin yun, hindi lahat tayo pare-pareho. Hindi lahat tayo pare-pareho. Sa genetics yan, kaya nga, kami, pamilya ko, ang genetics namin talagang parang, yung chubby-chubby. Pero kaya pala mag-transform. Hindi mo pwede sabihin na, alam mo, ganito talaga ako mataba ang buto ko. Ganito talaga ako wala tayong magagawa sinukuan ko na yan. Pinahihirapan ko lang ang sarili ko. So, mahirap po yung gano'n. Mag-decide ka para sa sarili mo. Sabi nga wala namang ibang tutulong sa iyo kundi ikaw. Dahil kung papayuhan ka, matigas ulo mo, hindi mo na susundin, kawawa ka rin. Pagka tayo mamatay, we die alone. Wala naman tayong pwedeng isabay, sumabay na kayo, mamatay ako. You will die alone. So, ang sarili mo, intindihin mo, mag-invest ka sa health mo habang may panahon pa. Habang may panahon pa. So, huwag nating sayangin yung mga pagkataon na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya nung araw, makita nyo, balanced diet ang binigay ng Panginoon kay Adam and Eve. Wala silang karne doon. Balance. Fruits, vegetables, at tunay na napakasarap doon sa paraiso para kainin. Pero nung simula na kumain na tayo ng karne at ng kung ano-ano pa, nako, binago natin ang disenyo ng pagkain ng tao para lang sumarap. So, maghahanap tayo ng mga kainan na restaurant na kung saan ay masasatisfy tayo. Hindi ka rin masasatisfy. Maghahanap ka na maghahanap. Kakain ka ng kakain. At ipagmamalaki mo na kainan ko na yan, ang sarap. Huwag mo na kami isama dyan. Masarap. Pagka ikaw ay nasa deathbed na, masarap pa rin? Bawal na nga kumain Baka tubuhan ka na lang o lagyan ka ng oxygen. Bawal ka nang kumain. Hihintayin mo dumating yung panahon na ang pagkain mo gamot? Lahat ng pagkain, may mga kilala na pinagbabawalan ng doktor kasi nga ay may sakit, no? Lalo na matatanda, no? Namatay, natuklasan ng mga anak, nagtatago pala ng mga pagkain, tsokolate, soft drink sa ilalim ng kama. Patago. Tigas ulo, yun, patay. So, wag matigas ang ulo. Kailangan tayong aminin natin sa ating sarili na hindi natin kaya basta-basta yan. If you are strong-willed, makakaya mo. Disiplina lang naman po yan Alam nyo kung bakit naghihirap ang Pilipinas? Wala tayong disiplina. Wala tayong disiplina. Tayo, gusto natin laging masaya kahit na mali ang ating mga ginagawa. Walang masama magsaya. Pero wag mo namang sirain ang katawan mo. Wag mo namang sirain yung pag-iisip mo. So, gumawa ka ng hakbang, alamin mo, kasi baka gusto mo lang Gusto mo lang. Hindi mo masimulan ang hirap. Isang araw ka lang nag-diet, kinabukasan, balik ka na sa dati. Alam niyo yung iba, nagda-diet, hindi kakain. Kaso ang relapse noon, siyempre, gutom na gutom yun. Nung siya'y kumain, ang dami niyang nakain. Kasi ginutom ang sarili. Masama yun. So, mabuti pa, kumain ka ng paunti-unti.
Hindi naman kinakailangan busog, basta may laman. Oh. Pakunti-kunti, kumain ka. Kahit na 5 beses ang araw. Huwag naman yung sasagarin mo. Okay? Unlimited. Kasi nga, handa tayo gumastos para lamang masatisfy. Pero tatanungin mo, anong benefits niyan? Anong pakinabang ko sa akin yung pagkain na masarap? Sasaya ako. Oh, at the end of the day, masaya ka? Nahihirapan ka. Magsisisi ka lang. Sana nakinig ako. Sana nakinig ako. Kaya nga, meron mga ganito ngayon, nagsishare. Ang sagot ng iba, basta narinig ko na yan. Nauna pa ako sa'yo, pinakinggan ko na yan, sinubukan ko na yan. Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Lalo kang lumala. Hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya. Kaya dito sa bahay namin, wala ka makikita isang sakong bigas. Kala natin, pipila tayo sa ayuda, magkaroon lamang ng may namimigay ng ayuda, isang sakong bigas. Wow! Buhay ka na! Ngayon lang yun. So yung akala natin na benepisyo, yung bang mamamatay tayo kung wala yung mga pagkain na yan. Hindi. Ang ikamamatay mo ay yung mga pagkain hindi mo dapat kinakain. Right? So I'm here as a living testimony. Nung may stress ako, lumabas lahat ang karamdaman ko. Alam nyo, yung mga hatred, yung mga galit, magdudulot ng sakit sa tao yan. May sama ka ng loob na dinadala mo. Ano mangyayari sa'yo? Lahat ng sakit, pati cancer, papasok dyan. Magkakasakit ka. Lagi kang galit eh. Galit na galit ka, yung super galit ka. Dumura ka, pag nadilaan ng aso yan, patay yung aso. Puro lason. Ganun po talaga, magkakasakit tayo pagka tayo ay galit, sama ng loob. Napakaikli ng buhay para ubusin mo sa gano'n, no? Nang dahil lamang sa mana, nag-away-away ang pamilya. Hanggang sa hukay, wala naman siyang nadala. Hanggang sa hukay, kinamatayan na ng iba. Nag-aaway pa rin. 70 years old na nakikipag-away pa sa mana. Sa inyo na yung mana nyo. Kung ang iniisip mo ay yung buhay sa lupa, huwag ka nang umasa. Kung iniisip mo, akin itong lupang ito, tama na yun, may lupa ka sa paso. Yung iba kasi talaga, hindi ako papayag, yung party ko dyan, paano yan? Kakamatayan na, hindi pa nila nasosolve yung problema yan. Masyado tayong down to earth. Samantalang hindi naman tayo magtatagal dito. Ganun yung katuwiran doon eh. Pamigyan na natin ang West Philippines. Tubig lang yan. So, it's about time na kung halimbawa, kung magsaya ka. Hindi yung puro kang mukmuk dahil ikaw ay nagsakripisyo at sila yung mga tagalustay. Then lustayin mo rin yung pinag-ipunan mo para pinaghirapan mo yun eh. Hindi na maibabalyo yan ang iba. At magtitira ka sa sarili mo. Para hindi ka naman maliitin, pabigat. So, nakikita nyo ba yun? Pinaghahandaan po, mag-invest na kayo sa inyong health. Sa panahong ito, hindi pa too late, lalo na sa mga kaidaran ko. Noong age 55 ako, nag-start ako ng ganyan. At nakita ko ang resulta. Bakit? Sineryoso ko eh. Nagtatanong ako. Nakikipag-usap ako. Pati mga doktor, inaalam ko ang kanilang mga stand patungkol sa kalusugan. Nakita ko kung ano yung, halimbawa, binasa ko rin kung ano yung kinakain ko. Halimbawa, mahilig ako sa mga cakes, pantries, no? Ano ba yan? Ano ba sangkap niyan? Buti may nutrition facts ngayon. Kain ka ng chicken, walang sarsa, pero masarap talaga. Kaya nga iniisip ko, ba't kaya ang sarap ng manok na yun? Walang sarsa.
Baka kung anong ini-inject dyan, di mo alam. Nakakasiguro ka ba na ang kinakain mo sa restaurant ay walang MSG, walang preservatives? Hindi tayo nakakasiguro kung ano ang mga sinangkap dyan. Kaya kung para safe, magluto ka ng sarili mo. O kaya, piliin mo lang kakainin mo. Yung mahilig tayo sa masarsa. Kaldereta, adobo, lahat yan. Dito nga sa Taytay, lahat ng pagkain matamis. Humba, lauya, dinuguan, lahat matamis. Ang nilalagay nila, asukal. Oh. Iba, hindi pa natatakot eh. Kasi nga, ay, wala akong sakit, wala sa lahi namin yan. Eh, hindi naman kinakailangan lahi yan eh. Kung anong inilagay mo dyan, ikaw ang dapat sisihin. Huwag yung lahi. Kasi ang mga may sakit ngayon, kahit mga bata pa, at the age of 20, may diabetes na. Eh, babay, mula nung ipanganak yan eh, wala kang ginawa kundi pakainin sa fast food eh. Ayaw ng luto ni nanay. Gusto ko burger, spaghetti, chicken, yan. Ice cream. Pwede kang kumain ng ice cream, konti lang. O kaya mag-yogurt ka. Titignan mo rin kung ano sa cup niya. Di mo alam kung anong laso nang nilagay niya, kung bakit ikaw ay nagagayumang kumain. Yung mga, sarap doon, parang gusto kong balik-balikan. So, yung nilagay dyan, talagang pampasarap at ikaw ay addictive yun. Oh. Ngayon, dahil addict ka sa pagkain, sa atin kasi hindi pinapansin yung addict sa pagkain. Ang pinapansin natin, addict sa droga, addict sa alak. Pero yung addict sa pagkain, walang pinagkaiba yun. Oh. Kasalanan niya. Ba't kayo umiinom? Ba't kayo kumakain ng taba? Masama yan. Oh, ikaw. Anong ginagawa mo? Dapat di kayo gumagawa niyan. Kumain na lang tayo. Yan. Masaya pa. Pati pagkain, mali. Kasalanan din yun. Dahil hindi mo nilagay sa katawan mo yung nararapat. Hindi mo inisip na yung bagay na yan ay hindi po dapat pumapasok sa katawan mo. Tama? So mga ka-health, so hanggang dito muna lamang tayo sa gabing ito ay thank you for joining us. Den Perez, thank you. Okay. Dado join, thank you. Chito Lamamson, yan mga followers po natin. Hello po sa inyo lahat. Hello po sa inyo lahat. Si Tesmo, salamat po sa mga naglalaan ng oras para makinig at para patuloy na subaybayan yung patungkol sa ating paglalakbay sa kalusugan. Fernando Ungria, salamat for joining. Manning Walo, thank you. Dominador, madam. Yan. Okay, naririnig ko na lahat yan. Den Perez, thank you for joining us tonight. We continue to invite you to watch and even some of my vlogs doon po sa Reels, sa Facebook, sa Instagram, at dito po sa TikTok. Nagla-live ako once in a while at nire-record ko yan at yan ay dinadala ko doon sa aking wall para marinig din ng iba. Yan. So, yung nga lang, yung iba shorten. Pero yung buo sa YouTube. Yan. So, maraming salamat po sa lahat ng join. Weng, thank you. Kataro, Jamlight, Hike, thank you ulit. Salamat po sa inyong pagsubaybay. At alam ko na kahit papano ay nakatutulong ang aking mga sinishare sa aking pong journey. Yung success story ko when it comes to health. Sapagkat matindi po ang pinagdaanan ko. Lalo na kasama na rin dyan yung mental health. Ngayon, ang tao, ang sakit talaga, illness sa pag-iisip. Delikado mga tao ngayon. Nagit-git lang, pumatay na ang tao. Kaya huwag tayong papakagalit. Dahil baka ikaw naman ang matapatan nun. Pagbigyan mo na, lalo ng mga lalaki,
para bang mawawala ating pagkalalaki pagka tayo tila insulto at hindi lumaban. You don't need to fight to be a man. Okay? Hindi kinakailangan lumabang ka, makipag-away ka, sutukan, para lamang masabing ikaw ay lalaki at ikaw ay matapang. Tapangan mo ang sarili mo sa ganitong mga bagay. Disiplinahin mo ang sarili mo sa ganitong bagay para ang buhay mo ay hindi mapadali. Ma-enjoy, maging happy ka yan, sa iyong mga huling panahon ng buhay mo. Hindi mo pagsisisihan dahil ikaw ay nag-invest sa health mo. Para sa sarili mo, ginawa mo naman ang lahat para sa mga anak mo. Pero huwag mong kalilimutan ang iyong sarili. Dahil nakasalalay din dyan sila. Alalahanin mo rin sila. Yan. So maraming po salamat. Okay, meron pa ba dito? Kath Loxin, thank you. Buddy Dial Mundo, thank you. Aida Grima Jim, malabo po kasi ang mata ko. Delia Bultasa, thank you for joining. God bless you tonight. See you once again in our journey. Health is wealth, mga ka-health. God bless you and thank you very much. We love you. Thank you.